Mga itinuro sa school na hindi totoo. Na-extinct ang mga dinosaurs. Sa napakahabang panahon, itinuro sa atin na ang mga dinosaurs ay na-extinct. Talaga namang nakakamanghang isipin na ang mga dambuhalang nilalang na ito ay naglagalag sa kalupaan na ginagalawan natin ngayon. Ang mga itinuro sa atin ay hindi ganap na totoo dahil hindi naman lahat ng dinosaurs ay na-extinct dahil ang ilan sa kanila na hindi nawala ay nag-evolve into birds. Maging ang mga alligators ay buhay na patunay mula sa prehistoric times na hindi masyado nag-evolve. Diamonds are made from compressed charcoal. Ipagpalagay natin na alam mo nang ang diamond ay gawa sa purong carbon crystal na nagmula sa Earth's mantle. Paano nga ba ito naging mali? Dahil karamihan sa mga diamonds ay natuklasan ilang bilyon taon na, samantalang pinakaunang piraso ng coal na nadiskubre ay tinatayang 350 million years old. Sa makatuwid, hindi nabubuo ang mga diamonds mula sa carbon crystals. Si Thomas Edison ang nakaimbento ng light bulb. Si Thomas Edison ang ipinakilala sa publiko, subalit hindi siya ang nakaimbento ng light bulb. Noong 1878, si Joseph Swan ang nakaimbento ng ilaw gamit ang incandescent light bulb. Sina Joseph at Thomas ay parehong pinag-aaralan ng proyektong ito nang magkahiwalay. Subalit nang malaman ni Thomas na naunahan na siya ni Joseph, nag-launch siya ng isang publicity campaign para ipakita sa lahat na siya ang nakaimbento ng bumbilya. Mas interesado si Joseph Swan sa science kaysa pera, kaya naman hinayaan na lang niya si Thomas na ibenta ang kanyang discovery sa US. Ngunit pinanatili niya sa UK ang rights nito sa kanya. Nadiskubre ni Columbus ang Amerika noong 1492. Isang bagay na dapat mong malaman ay ang lahat ng tungkol kay Christopher Columbus na itinuro sa school ay hindi reliable. Hindi siya ang nagpatunay na ang mundo ay bilog o kaya naman ay flat at hindi rin siya ang nakadiskubre sa Amerika noong 1492. Ang lugar ay pinaninirahan na ng mga Native Americans for centuries at naniniwala ang ilang scholars na marami ng explorers na mula Europe, Asia at Africa ang nakapunta sa lugar bago pa si Columbus. Ang dugo ay nagiging kulay blue kapag ito ay deoxygenated. Sa biology class, maaaring naituro na sa iyo na ang deoxygenated blood ay kulay blue, ngunit wala itong katotohanan dahil ma-expose man o hindi sa oxygen, ang dugo ay nananatili pa ring kulay pula. Samantalang ang kulay asul na nakikita sa ugat ng katawan ay kung paano ito ay absorb at nakikita ng mata. Ang tao ay nagmula sa unggoy. Ito ay isa pang bagay na naituro ng mali sa paaralan. Ang tao ay hindi nagmula sa mga unggoy. Dahil ang tao at unggoy ay magkaibang uri, kaya naman hindi sila pwedeng magkaroon ng parehong genes. Ang katotohanan ay parehong nag-evolve ang mga unggoy at tao mula sa kani-kanilang ninuno. Kaya ang tao ay hindi direktang nag-evolve mula sa mga unggoy. Nadiskubre ni Newton ang gravity dahil sa apple na nalaglag sa kanyang ulo. Ang totoong kwento tungkol dito ay nagka-idea tungkol sa gravity si Newton habang tinitingnan ang nahulog na apple. Habang tinitingnan niya ito ay naisip niya kung bakit laging perpendicular sa lupa ang pagkahulog ng apple. Dito ay na-conclude niya na may isang uri ng puwersa na naka-attract sa apple. Kasabay nito tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit hindi nalalaglag ang buwan sa Earth. Ang tao ay may 5 senses. Naituro na sa atin na meron tayong 5 senses at ito ay ang touch, sight, smell, sound at taste. Subalit meron pa tayong ibang senses bukod sa mga ito. Ang sense of space, balance, pain at temperature. Alam mo ba ang tungkol sa mga ito? Walang gravity sa space. Naituro na sa atin na ang lahat ay lumulutang sa space dahil walang gravity dito, subalit ayon sa NASA, merong gravity kahit saan maging sa space. Dapat pong malaman na gravity ang may kagagawan upang manatili ang buwan sa posisyon nito habang umiikot sa Earth at ganun din ang Earth habang umiikot ito sa Sun. Kaya naman meron talagang gravity sa space. Maaaring kakaunti lamang ito pero meron. Ang pagpapaputok ng kamao ay nagiging sanhi ng arthritis. Ito ay isang bagay na hindi lang sa paaralan itinuro kundi sa tahanan. Sa maraming henerasyon nakaugalian ng takutin ng mga guro at magulang ang mga bata na kapag pinapaputok nila ang kanilang mga kamao, magiging marupok ito at paglaon ay magkaka-arthritis sa kanilang pagtanda, subalit hindi ito totoo. Ang tunog ay mga bubbles na pumuputok sa synovial fluids na nakabalot sa kamao. Maaaring nakakairita ang pagpapaputok ng kamao, subalit hindi ito magiging sanhi ng arthritis. If you ever like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.